Pag ito nagkamali itong baldog talaga to eh. Laglag yan. Normal na araw lang at nagsesearch ako sa Google kung saan pwedeng magandang pumunta sa Pilipinas. At nakita ko to. Ang Rice Terraces ng Mountain Province. Sobrang ganda, sobrang solid at sobrang nakakamangha kung paano ito nagawa. Pero sa gandang meron ito, may isang bagay ang umagaw ng aking atensyon. Isang bahay na nakatayo sa gitna ng Rice Terraces. Tinignan ko siya sa Google Earth at oo, talagang nasa gitna lang siyang mag-isa. Isang bahay na malungkot at walang kasama. Tinignan ko nga yung mga picture ng iba't ibang tao dito eh. At oo, laging nakasingit ang bahay na to sa kanilang picture nang hindi nila alam. Kaya ngayong araw, me and my friends will go on a mission na hanapin ang bahay na to. Saan kaya ito matatagpuan? Meron kayang nakatira dito? Bakit kaya ito ginawa? At kung sakaling mahanap namin to, ay kailangan naming makapag-overnight sa bahay na yun. Okay, so ang pinakatanong is paano tayo makakapunta dun? Itong mismong picture na to, yan. Itong mismong picture na yan, nung sinearch ko sa Google, matatagpuan siya malapit sa Sagada at Bontoc. At wala tayong kakilala dun. Kaya ang ginawa ko ay nag-post ako. At meron na agad ng message sa akin. Ang sabi niya, meron ka na bang connect sa taas? At sabi ko, wala pa. And the next thing that he did is ginawa niya agad ako ng GC at yung kakilala niya na nagngangalang Ate Belen. So hindi na rin namin to pinatagal at nag-decide na ako na tawagin ang buong team at bumiyahe pa Bontoc. What's up guys? Dito na tayo sa Tarlac, pare. Mahaba-haba pa yung babiyahin natin ngayon. Hindi ko alam kung paano tayo makakarating at anong oras tayo makakarating sa Sagada, sa Bontoc. Hanggang ngayon, tol, nai-imagine ko pa rin yung yung gitnang bahay, tol. Kailangan natin mahanap yun, pre. The loneliest house at the Rice Terraces. Sa mission na to ay meron lang kaming 3 araw. 29, 30 at 31 ng October. Kailangan ay hindi kami abutin sa Mountain Province ng November 1. I-share ko sa inyo ang plano para malaman nyo kung paano kami nagsushoot. Alas 4 ng 29 ay aalis tayo. In total ay meron lang tayong 69 hours para sa mission na to. 12 hours daw ang biyahe kaya magmaminus na agad tayo ng 12 sa araw ng 29 papunta at 12 sa araw ng pauwi. Kung magiging perfect at aayon sa atin ang lahat, ganito sana ang mangyari. Nakadating na tayo kunyari ng alas 5 ng hapon. Ang gagawin natin ay hanapin na agad ang loneliest house. 9 PM to 12 AM ay maghahapunan at mag-aayos ang team. 1 AM to 7 AM matutulog at 8 AM to 12 PM ay maglalagay pa tayo ng backup time sa paghahanap. At ang goal ay makapag-stay sa loneliest house ng 1 PM hanggang 6 AM ng umaga. 7 AM hanggang 11 AM ay magpapahinga at mag-aayos. And the rest 12 hours ay babiyahe tayo pabalik ng Manila. Okay guys, lagpas Baguio na kami ngayon. Ang binabaybay na namin yung papuntang Sagada. And grabe, ngayon lang ako nakapag-drive dito. First time ko lang makapag-drive dito. Tigsag na talaga yung daan, puro paliko-liko. Kaya kailangan mag-iingat kami dito. Yan guys, so, sa sobrang taas namin, naglobohan na yung mga dalang sitcherya. Dahil sa pressure guys, Dad, sa tingin mo mahanap natin yung hinahanap nating bahay dun sa Rice Terraces? Mahanap yun. Positive lang boss. Mahanap yun. 9 hours na tayo bumabiyahe. Stop over muna tayo dito dahil eto, grabe, kitang-kita na natin ang ganda ng mga terraces dito, mga Rice Terraces. So,
And yun, meron pa tayong 3 hours. Grabe, nakapagod mag-drive pero kaya natin to. Tuloy-tuloy lang tayo. Wow! Ang ganda ng mga rice terraces! It has been a while since nakapag-shoot kami ng mga content na talagang sobrang excited yung team. Kasi yung mga past content natin parang may nakalimutan kaming bagay eh. Isang bagay na talagang ipinapanguhay namin, and that is to create beyond our dreams. So with that being said, kailangan na natin makabalik sa momentum, and in short, kailangan nyo na rin ng mga bagong pamasko. Gusto kong i-announce ngayon that the long wait is finally over. Create Beyond Dreams is back, and magkakaroon tayo ng panibagong release ngayong magpapasko. So may I proudly present to you our new line of merch, the Harvest Collection. Marami tayong mga bagay na tinatanim. Kagaya ng pupuntahan namin, yung hinahanap nating loneliest house, nagtatanim sila doon. Pero sa buhay ay nagtatanim din tayo. Nagtatanim tayo ng mga pangarap natin na balang araw gusto nating anihin yun. And yan yung meaning ng release natin ngayon, na balang araw naniniwala ka na yung mga bagay na pinagtsatsagaan mo ngayon, maaani mo rin at magbubunga someday. Pero meron tayong bad news. As of this moment ay wala pa kayong mabibiling ganyan. Pero ang good news natin is from November 28 to December 10, maglalagay ako ng link sa description sa baba ng pre-order link kung saan makaka-order na kayo at makakapagpa-reserve na kayo. And dun sa pre-order link na yon, kung sino ang makakapagpa-reserve na ay magkakaroon ng 100 pesos discount from the original price. Kaya wag na kayo magdalawang isip. Order na, magpa-reserve na kayo dahil talagang magkakaubusan yan. Tsak na tsak dahil magpapasko pa naman. Harvest Collection, sobrang ganda ng mga design natin. Yun lang, hanapin na ulit natin ang pinakamalungkot na bahay. What's up guys? 11 hours na kaming nagdadrive. Ito yung ultimo pati pag-upo, nakakapagod na. Pero buti na lang nandito si Daddy, katulong natin, kapalitan natin sa drive. Dad, okay ka lang? Kayo boys, okay lang kayo boys? As of the moment ay alas 5 na, at sa ating plano ay dapat hinahanap na natin ngayon ang loneliest Dito pa rin house. kami sa kalsada, wala nang internet. Hindi na namin alam kung tama itong dinadaanan namin. One way na lang to. Wala, pag may nakasalubong tayo dito. Ay, Ayun na. sabi ko na. Boss, Bontok. Hindi. Barrio to, boss. Center, central. Baka iba yung ano, yung GPS niyo. Pero may daan dito, wala. Dito, boss. Kaya, enda. Konti na nga lang ay malapit na tayo. Ang huling usap kasi namin ni Ate Belen ay mag-chat na lang daw pag nasa Bontok na tayo. Kaso ang problema ay naligaw pa tayo sa dead end na to. Buti na lang at nag-offer si Kuya na sundan daw namin siyang papuntang Bontok. Kaya iba na yung feeling ko pag basta gantong mga single na road na, wala na. Meron ng ano, bad sign. Ito, susundan namin si Kuya. Hopefully, tama na to. Not knowing kung sino siya ay nagtiwala na lang kami. At maya-maya nga, dinala niya talaga kami dito sa Bontok. Pagkarating namin dito ay meron ng signal, kaya nagkaroon ako ng tsansa para tawagan si Ate Belen. Hello po Ate Belen. Nasa Bontok na po kami. Gaano po ba kalayo from Bontok papunta po dyan? 1 hour and half lang po. Pag mabilis, sakto 1 hour. Ano po yung isi-search namin? Buskalan proper. Galing daw Bontok, ang kailangan naming i-search para puntahan si Ate Belen ay Buskalan proper. Pero may problema. Bakit po sa Waze po nakalagay 6 hours po? Nung sinearch ko ang Buskalan proper, ito ang lumabas. Dagdag na 6 na oras pa daw sa biyahe namin. 14 hours na kaming bumabiyahe at ramdam na namin ng tatay ko ang pagod sa pagdadrive. Kaya nung nakita ko to, talagang nanlulumo na ako sa isip ko. Hindi ko na kaya yun, pre. Pero habang inaaral ko ng mabuti yung maps, ay meron akong nakita. Kaya pala kami pinapaikot dahil sarado ang daan. At merong nangyari.
dead on the spot ang tatlong individual matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck. Diyan po sa barangay Tokukan, Bontoc Mountain Province. Naalala ko nung papunta kami sa Gada, walang katapusang zigzag. Dahil nga sa hirap ng daan papunta rito ay meron palang 3 taong namatay at wala kaming kaalam-alam na nangyari yun. Ganyan yung bangungot eh, yung pupunta ka, tas kala mo nandun ka na, tas ang layo mo pa. Sabi nga sa map ay 6 hours pero gusto naming makasigurado kung sarado ba talaga ang daan doon sa 1 oras at kalahati lang. Nashock ako kasi okay na, kala ko nandito na tayo, tapos biglang sabi 6 hours pero pagod na rin yung team kasi kanina pa tayo nasa biyahe. Kaya ang ginawa namin ngayon ay sinubukan muna naming magtanong. Hello po, sir. Pwede po magtanong? Sabi niya po 1 hour and 30 minutes. So, pero sa Waze po kasi 6 hours. Chinek ni sir yung sinabi ko pero hindi rin siya sigurado kung sarado ba sa mas malapit na daan. Pero eto na lang ang aming napagdesisyonan. Ito yung gagawin natin, guys. Sabi kasi dito, yan, di ba? 6 hours daw. Ayan yung daan, no? Iikot, 6 hours. So ngayon, yung road close na yan, pipilitin namin dyan. Kahit nakalagay na road close. Imbis na ikutin for 6 hours, susugal kami na dumaan sa sinasabing road close. Magbabaka sakali kaming bukas ang dadaanan namin. Baka kasi mamaya, road close. Nito lang siya nangyari. Baka pwedeng may na-aksidente, gano'n, no? May landslide doon, gano'n. Naku po. Grabe, gabi na, pre. Hinihila nila yung truck. Ay, truck. Try natin. Try natin, di. Try natin. So, may na-aksidente kanina. Ang call ng ano natin, head captain natin. Ano, boss? Diretso. Diretso. Pag may truck, call mo na yon kung ano pa gusto mong gawin. Pero ibig sabihin, na-confirm na mayroong na-aksidente. Eh baka okay na yun, no? Hindi lang na-update dito. Chief, sarado yung daan dito? Sarado po ba yung daan dito? Open. Open po. May na-aksidente daw po kasi. Yung truck. Kahapon yun. Okay na ho yun. Wow, sige po. Thank you, sir. Salamat po. Sige, ingat. Palakpakan muna. Yes! Kung totoo yun. Sana. Kahapon pa daw. So, nako-confirm natin as we go along. Kahapon pa pala ang nangyaring aksidente at hindi lang naka-update sa maps na bukas na ang daan ngayon dito. Tama ang ating desisyon at makalipas ang halos 2 oras. Kasama na natin guys si Ate Belen. Siya yung pinakilala sa atin ni Kiyo. Ito si Ate Belen. Siya ang inaasahan nating makakapagturo kung nasaan ang pinakamalungkot na bahay. Pero bukas na lang natin to itatanong sa kanya dahil matapos nga ang 17 hours na biyahe ay gusto na muna naming magpahinga. Pero hindi namin alam na meron pa pala kaming babaybayin papunta doon. May tatawiding bridge at aakyating 650 steps papunta sa kanila. At dahil dito ay nabigla ang aking tatay. Pagod na si Daddy guys. At maya-maya, dahil nga sa pagkabigla, ay kinailangan niya ng maupo dahil nakakaramdam na siya ng hilo at hapo. Buti na lang, alam ng mga guide ang gagawin para mapakalma Nabigla ka, ang boss. tatay ko. Eh, nag-drive kasi ito ng ilang milya eh. At konting paglalakad pa nga, ay eto na. Nakarating na din kami kila Ate Belen. Wow, dito na tayo, tol. Ganda nung bahay nila, pre. Kung sakaling nga mapupunta kayo dito sa Buskalan, ay pwede kayong magstay kila Ate Belen. Finally, tol, nandito na tayo. Kala ko pre, pagdating natin doon sa location, yun na. Pagsubok ko pala sa taas. So, may mga konti pang nangyayari. Si Daddy. Pagod si Daddy. Boss. Panibagong umaga at nakapagpahinga na ang team. Kaya ngayon ay kailangan na nating mahanap kung nasaan ba ang bahay na hinahanap natin. Pero meron pa kaming biglang natuklasan. Dad, alam mo ba, nagulat kasi ako, di ba? Nag-drive tayo all the way from Manila to here. Not knowing na yung pupuntahan pala nating lugar is Buskalan.
Oh, kasi ito, DIY lang talaga to, di ba? Yung pagpunta natin, wala talagang plano. Yun lang yung nakita ko sa Google, Bontoc. O sige, punta tayo sa Bontoc. Sabi sa akin ni Oyik, meron daw silang kakilala, which is si Ate Belen. Ngayon, hindi ko alam. Nalaman ko lang kahapon na yung landmark pala ng mismo pupuntahan natin is Buscalan proper. Which is, alam mo ba, na dito sa lugar na to, sa Buscalan, nandito si Wang Hod. Nakakagulat lang na dito sa ginawa naming DIY project na to, we get to experience pa na mapunta dito sa lugar ni Wang Hod. Pero excited na ako. Sana mahanap natin, boss. Finding the loneliest house at the rice terraces is our main goal. Kaya para mahanap to, ang naisip naming diskarte ay magpalipad ng drone. Pinalipad na namin ang drone sa abot ng kanyang makakaya. Malapit, malayo, kinuha na namin ang lahat ng rice terraces na makikita namin. At sobrang gaganda ng mga to. Ngunit laging magkakatabi ang bahay sa lugar na to. At parang hindi dito ang hinahanap natin. Kaya nang magising si Ate Belen ay tinanong ko na siya kung saan kami pupunta. Ate Belen, Oo. saan tayo pupunta? Hanap natin yung magustuhan yung banda doon or banda doon sa... Hindi pala kami masyadong nagkaintindihan ni Ate Belen. Ang akala niya ay maghahanap lang kami ng kagaya ng nakita namin sa picture. Hindi ko na ipaliwanag ng mabuti na ang gusto talaga naming mahanap ay yung mismong bahay sa picture. Pero nung malaman niya ito, meron siyang naalalang tao na makakapagturo sa amin Doon ito. sana, pagpunta ka doon, marami kang makikitang rice terraces, kaso nga may bahay na nakikita. Ay, Sumagot nga ang tinawagan niyang tao. Biruin mo, normal na araw, tapos tatawag si Ate Belen dun. Ano yun? Ha? Oh, bahay, gitna. Ayun pa yung isa dun eh. Hindi naman kasi normal sa kanila yung ganun. Out of nowhere may isang turista na pupunta rito na ano yung gagawin nila? Kaya di rin nila talaga nagigets. For sure, wala pang pumunta doon para hanapin yung hinahanap natin. Kaya hindi ko rin talaga alam sa kung paanong paraan may explain ni Ate Belen yun. Tumatakbo ang oras natin. Pero nang bumalik siya, ay ibinigay niya na sa akin ang pangalan ng ating bagong koneksyon. At hindi na nga kami nagsayang ng oras. At sa aming pag-alis ay naabutan pa nga namin si Wando. Gusto man ng team na magpatato, pero dahil meron kaming hinahabol na oras ay kailangan na naming umalis. At eto na nga, pupuntahan na natin ang itinuro sa ating bagong koneksyon ni Ate Belen. Ayon sa maps, halos 2 oras pa kami para makarating dito. Hindi na biro yung pagod mula sa 17 hours na biyahe sa walang katapusang mga liko at sa road close na pinagpilitan nating pasukin. Sana, this time, tama na ang tinatahak natin. What's up guys? So ngayon, binabaybay na natin kanina pa yung contact na binigay sa atin. So from Ate Belen ay binigyan tayo ng contact ngayon, which is si Kuya Chen. Pero ang pinakatanong dito sa binabaybay nating lugar is si Kuya Chen na ba talaga yung makakatulong sa atin para ituro kung saan natin pwedeng puntahan yung pinakamalungkot na bahay dito sa Rice Terraces. Hello po! Ay, hello po, Kuya Chen po.
Kayo po si Kuya Chen? Joseph po. Good morning po, Sir Joseph. Saan po pwede mag-park po yung sasakyan? Diyan na lang, ipasok na lang dyan. Okay po. Uy, gastong. Wow! Kailangan natin palipadin yung drone. Mukhang eto na yun, tol. Guys, nagpalipad kami ng drone shot. Ngayon, yung hinahanap natin sa Google na picture, parang ito na yun, pre. Pre, parang ito na yun, pre. Ito ang litrato na meron tayo ng hinahanap natin. At nang mag-drone kami, ito nga ang nasa mismong picture. Pero ang tanong, pwede kaya tayong mag-overnight dito? Ito na yun, guys. Pipicture natin siya para i-explain natin ngayon kay Kuya na, Kuya, ito pong bahay na to, pwede po ba namin itong mapuntahan? Kasi hindi ko alam, pre, kung alam ni Kuya eh. Kung na-explain ba ni Ate. Bali, ang gagawin po kasi namin, hindi ko po alam kung napaliwanag na po ni Ate Belen. Ang sabi nila lang, pumunta ka rito, mag-picture, gano'n na. From Manila po kami. Ano po, nagbablog-vlog po kasi ako. Meron po kami nakitang bahay sa Google na gusto namin puntahan. Na nung drinon po namin kanina, nakita po namin yung bahay na gusto namin puntahan. Saan? Ito po yung bahay na gusto namin mapuntahan. Hindi ba yan? Okay lang po. Kahit ano po yung meron dyan, ang goal po namin, Makarating makapunta po. Tapos po, siyempre po, kung hindi po sa atin yan, no? Magpapaalam pa po, no? So kung makapagpapaalam po tayo doon, ang gusto po sana namin, mag-stay po kami dyan hanggang madaling araw. Bukas po ng alas 6 yung uwi namin. At ngayong nakita na natin ang hinahanap natin, magagawa kaya natin ang pinakamisyon, ang makapag-overnight dito. Abangan sa susunod na linggo, December 5.